So mukhang makakalaya na nga si Tatay Digong, but I am actually still skeptical mga kuya. Kung halimbawa, ito nga sinanction ng US ang ICC, no, yung mga accounts nila, finreeze, hindi na nila ma-open yung kanilang mga bank accounts, pati yung mga kamag-anak nila, mga anak ganyan, apektado mga ate, hindi binibigyan ng visa ng US. Pag nalaman na related sa mga ICC judges, yung halimbawa yung mga babiyahe pa Amerika, wa! Wa na, visa-visa, wa ang visa. Denied agad ating. Kasi yun nga, hindi nila ma-access yung kanilang mga bank accounts, hindi nila ma-move yung mga pera nila. So nagtataka nga itong si Spokes Harry Roque kung paano nakakapagbigay ng donasyon ang Japan sa ICC. And katulad niyan, ang bawat transactions, kung halimbawa nga bank to bank man na pagpapadala ng pera, ay dumadaan gamit ang SWIFT code at technology yan ng US, 'di ba? Yung 'di ba may SWIFT code yung bawat bangko. So, kung walang ganyan, I think hindi makakatawid yung pera, no? So, yung kung ano yung technology na ginagamit in banking, using the SWIFT code ay US ano yan kind of a technology or whatever. So, kung ano man yung mga ipapadala sa ICC na pera ng kung sino mang mga donors ay mukhang mahaharang at hindi na mangangamote ng bonggang-bongga. Noon pa hindi maganda ang reputasyon ng ICC. Bumango lang yan noong nabubuhay pa si Senadora Miriam dahil gusto nilang kunin ang ating late Senator Miriam Santiago as one of the ICC judges. So meron na sana tayong representative sa ICC, isang Pilipina, tapos magiging international lawyer nga, tapos magiging international judge. So bumango ang ICC noong panahon ni Ngoy Ngoy nung nabubuhay pa si Madam Miriam Defensor Santiago. Pero eventually bumaho ang reputasyon ng ICC dahil ang kaya lang naman nilang parusahan o ipakulong ay mga itim. Mga galing Africa. Hindi nila kayang magkulong ng puti, 'di ba, ng Westerners, ng Europeans, ng Caucasians, ng Americans. So parang wala naman silang power. And now that they have PRRD, medyo naging threat ulit ang ICC sa mga leaders na pwedeng politikahin, 'di ba? Or siraan ng mga kalaban at takutin na ipapadala sa ICC. So ganyan yung nangyari. Lumakas ulit ang ICC. Kaso mo, magaling itong si Trump at saka si Vladimir Putin ng Russia. No? Magaling itong Russia at US. Kapaparusa pa lang ni Putin or nilagay niya sa kahihiyan nitong mga nakarang araw pa lang ang ICC, and here comes the sanction of the US. Actually, matagal na nila itong plan, like mga months ago na. Pero ngayon, in-execute na. Hindi na nila magamit yung kanilang mga online banks. Naka-freeze na yung mga account. Gaba. Anyway, bago natin pakinggan yung explanation ni Spokes, medyo skeptical ako, no? Kung makakalaya talaga si PRRD. Posible, dalawang bagay naman daw at isa ito sa reason, itong pagpilay sa ICC since hindi nila magagamit yung kanilang pera plus magmamaktol na yung mga ICC judges na galing sa iba't ibang bansa. Si Fato yung Negra, 'di ba, I think galing siyang Fato Bansod ba yun, kung ano man ang pangalan ng matabang negrang yawa. Parang galing siyang Africa. And itong babaita na kamukha ni Alan Kay at ni Madam Auring ay from Latin America daw. So probably South America, hindi ba? So mga taga iba't ibang lugar at kailangan magtrabaho sa ICC dahil nga may mga lilitising kaso, and one of them is PRRD's case. Tapos ganyan, hindi mapapasweldohan dahil naka-freeze yung account ng ICC plus yung mga personal accounts din ng mga to at kung ano pang eksena ay hindi na rin nila magamit. Magsara na kayo. You're going out of business. GOB na ang ICC, mga ating lugi. But dito ngayon nila ipipressure ang Pilipinas, particularly the Marcos admin. Wala na kaming magastos din Gusto nyong i-hold pa namin si Duterte, magpadala kayo ng dato. And maybe yan ang trabaho ni Alpot. Kung nakita nyo yung in-upload kong video,
dito rin sa YouTube, sa Shorts 'no, at saka sa Facebook, itong si Alpot nagpapaulan ng pera. Pati sa the Netherlands, mga OFW na may mga trabaho and maybe married na rin sa diyan sa the Netherlands, ay kung sino pa ang taga-Pilipinas, siya pa yung nagbibigay sa OFW. Siya pa yung nagbibigay ng pamasko. Ang dami raw magbigay ng pamasko ni Alpot. So, sino ang pwedeng utusan, mga kababayan? Kung halimbawa, i-blackmail or whatever, hut-hutan, kung ano man ang tamang term, ng ICC, ang gobyerno ng Ngiwi or ang gobyerno ng Pilipinas or ang administrasyon ng Ngiwi na, wala na kami ditong panggastos. Kung gusto niyo na nandito pa rin itong si Duterte, padalhan niyo kami ng panggastos namin dito. Ay marami naman ang kinamkam ang Ngiwi administration. Will they succumb, mga kababayan? Magpadala kaya ng buwan-buwang sustento si Ngiwi? Huwag lang pakawalan si PRRD? At alin pang bansa ang pwedeng i-bribe or, 'di ba, kikilan ng ICC? Ano ang mabe-benefit ng Japan in supporting one of the donors yan ang Japan? Anong mabe-benefit nila sa pagtulong sa ICC ay ang dalawang superpowers, Russia and US, ay pinilayan na ang ICC. Japan? Alam niyo, humihina rin naman ang economy ng Japan 'Di ba? Shoutout sa mga kaya mababa ang value although mayaman ang Japan, tas boom na boom yung tourism, pero mga ate at kuya, na nakapunta sa Japan, medyo hindi siya inviting when it comes to tourists na limited ang budget. Kung hindi ka talaga maraming baon, say 100K and above, hindi mo may enjoy ang Japan. Whereas kung pupunta ka sa Thailand, Vietnam, Taiwan, and other Southeast Asian nation or maybe some parts of Asia, hindi magastos at hindi malaki ang ikukonsumo. Nagugulat nga ako, mga kababayan kasi ang laki ng ginagastos sa tour, pero kapag Southeast lang, magaganda na lugar, pero hindi ganun kasakit sa bulsa. Minsan, mas malaki pa ang gagastusin mo kung sa Pilipinas ka magtutour. Kahit na ikaw nasa Pilipinas ay pupunta ka ng Boracay, ipunta mo na lang ng Thailand. Baka nga, labis pa yung pera mo. Okay? Kasi ang mahal mag-tour sa Pilipinas. Hindi pa convenient. Hindi maganda yung public transport. So, Japan is actually expensive kung pupuntahan mo at magiging turista ka. Mahal, plane ticket pa lang, masakit na. Kung gusto mo ng hotel na hindi maliit, kasi 'di ba, ganyan sa Japan ang kikipot ng mga hotel nila ang mahal pa. Kung gusto mo ng malaki-laking hotel room, lalo ka nang aaray ang bulsa mo. Danas ko 'yan. Okay? So, what's in it for Japan to donate to ICC? Anong mabe-benefit nila? Is it about the bragging rights lang na kami ang biggest donors, mayaman kami, marami kaming datong, ganun-ganon? Baka eventually ang Japan hindi na rin makapagbigay sa ICC. Right? Tsaka wala naman sila napapala Parang pride lang ng Japan na kami ang pinakamalaking nagdo-donate dyan. Wala namang pinag-iingatan ng Japan. Right? Wala naman silang kinatatakutan na, teka muna, baka kung hindi tayo magbigay dito, di ba? Baka pag may nanggipit sa atin, ang mga opisyalis natin ipakulong sa ICC. Wala namang ganoon. So I think ang pagbibigay ng Japan ng budget sa US, sa ICC rather, ay parang sense of pride lang and honor na kami ang pinakamalaking magbigay. Madatong kami, mayaman kami. Talbog namin ng US. Ang US wang pake. Sanctioned. Pilay kayo. Hindi nyo ma-access ang mga bank accounts nyo, ang finances nyo, pati yung ginagamit nyong software for your computer and internet technology. Hindi na magamit yung mga Gmail ng mga yan. Ng mga huwes na ito. And kung ano man yung ginagamit na, 'di ba, yung yan nga yung IT ng ICC. So pilay na pilay sila, mga ating. But again,
Sino pa sa ibang bansa na merong ipinakulong sa ICC ang pwede nilang pigain? Wala namang sikat na nakakulong sa ICC ah. It's just PRRD. Yung ibang mga nakakulong doon parang mga itim naman eh. Right? Nabanggit ni Spokes yan. Mga black na matatanda na nga rin daw. It's just PRRD na pinaka-prominenteng nakakulong. So sino ang pwedeng pigain nila? Gobyerno ng Iwi. Pagpadala kayo, dahil kung hindi, magsasara na kami, parang negosyo, no? Parang negosyo. Sabi ko nga parang home for the aged. Oh, ay teka, wala na nagdo-donate sa amin eh. Yung gastusin namin, pagkain ng matatanda, yung mga naglilinis dito, yung mga diaper nila, ganyan. Yung kuryente, yung internet, yung tubig, lahat na ng expenses, o yung mga kumpuni-kumpuni ng aming home for the aged, kineme, o saan kami kukuha? Ay, magsasara na kami. Kunin nyo tong tatay nyo na nakakulong din eh. Or, I mean, dito nyo pinatira. Di ba yung mga matatanda nilalagay sa, ano, sa mga home for the aged kineme? Ganon. Oh, ay kung magsasara na sila, ay kunin mo yun. Wala nang panggastos. Eh kung ayaw mo sila magsara, bigyan mo. Tama ba yung analogy natin, mga kuya? Oh, so, ano ang gagawin ng Marcos administration? Can they sustain? Magkano kaya ang monthly expenses ng ICC para mag-operate? Again, hindi lang ito gastusin sa pagkain, tubig, ilaw, internet, 'di ba? Sweldo sa mga staff. Ay yung kanilang computer, hindi nila magagamit. So yung mga filing system nila, yung mga Gmail and whatnot, 'di ba? Kung paano tatakbo yung operation sa loob. Wala. Dahil sinanction ng US. So anong gagawin ng, halimbawa nga gumagastos sila ng, palagay mo, 1 million euro. Magkano yun sa Philippine peso? I have to check the conversion. Siguro mga 70 pesos per euro, no? Tingnan natin. Okay. Nandito tayo ngayon sa kineme. Baliktarin natin. Euro to peso. Halos 70 pesos mga kababayan. 68.86 Philippine peso is equivalent to 1 euro. So kung ang gastos nila nga ay 1 million euro, laki no? Or maybe kahit nga sabihin mo 100,000 euro, medyo tipid pa yun Ay, ano ba yan? That's 6 million. I don't think so. 6 million monthly lang ang gastos nila. Malaki-laki. Anyway, kung halimbawa nga 1 million euro, pasweldo sa mga international judge, that's 68 million pesos. Kaya ba ni Ngiwi magbigay ng 68 million pesos monthly? Kaya. Bilyones ang ano. Hanggang kailan? Hanggang 2028? What if hindi bababa si Ngiwi sa pwesto, mga ate at kuya? Like magfo-forever, yan daw ang original plan. Si Spokes Harry Roque na rin nagsabi. Magfo-forever daw yan. Si Ngiwi dyan sa pwesto. Itong mga pirma-pirma na to, baka magamit nga yan sa Chacha. Sa charter change, sa pagpapalit ng konstitusyon para si Ngiwi mag-forever na bilang presidente ng Pilipinas. Yung mga sinasabi niya na pautot niya yun ay sana yung papalit sa akin, sana ituloy ng susunod na administrasyon yung mga nasimulan ko. Wala kang nasimulan kundi puro pagnanakaw at panggigipit sa mga kritiko mo. Sisimulan ng papalit sa iyo ang kademonyohan, Ngiwi. Nambubudol si Ngiwi. Sinasabi niya, ay, parang nagpaparamdam siya na lagpas kalahating term na ako lagpas 3 taon na ako, 3.5 years na ako. So, malapit na rin akong palitan, konting tumbling na lang, elections na ulit, panibagong presidente na upo. So, sana yung mga nasimulan ko, ituloy ng aking gago. May imbyar na ang YouTube sa akin, baka hindi na naman monetize.
Manalamin ka muna bago ka ngumaknak ng ganyan. Hindi mo nga itinuloy ang nasimulan ni PRRD. Damunyo ka. Anyway, so kaya ni Ngiwi, no? Kaya naman, no? Kung si Ngiwi, kahit maglabas si Ngiwi ng sabihin mo 1 billion a year, kaya niya. Para lang mag-operate, no? Ang ICC. Para hindi mag-shutdown. Hindi ma-abolish. Hindi magsara. Para si Tatay Digong doon pa rin. Tapos titipid-tipirin na lang niya, no? What do you think? Iyan yung pwedeng nakikita ko na dahilan para hindi agad makalaya si PRRD kung magpapatuloy yung sustento ng ICC in cash. Alright? Kasi hindi na nila ma-access yung mga accounts nila, naka-freeze na. Buti nga, gaba. Sana yung mga huwes na yan ng ICC makulong din, maranasan yung humimas ng rehas. Dahil nagagamit kayo sa kademonyo. Ang ginawa nyo kay Tatay Digong, nakita ang totoong kulay nyo eh. Sa susunod nating live, may isi-share ako sa inyo mga kababayan, no? Para kasing, parang may nagsabi sa akin na parang ginusto rin ni PRRD na ito'y mangyari. But I don't think so. Hindi ko gusto yun ng matanda na makulong sa ICC. Parang ang sabi ay, hindi, nagpumayag naman yan si PRRD para makita ng buong mundo na demonyo itong mga Marcos at demonyo rin ng ICC. Pati ang mga makakaliwa. What do you think? Anyway, let's listen to Spokes Harry Roque, mga kababayan, sa kanyang explanation na posibleng makalaya agad si PRRD dahil dito sa kamalasan at gaba na inabot ng International Criminal Court. Let's listen. Now, alam mo, nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now, imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera, paano gagawin mo? Di ba? Correct. Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa ICC kung hindi ka pwedeng magpadala ng pera sa iyong home country? At saka, ang nakakatawa dyan, maski sa Netherlands, may mga card companies naman na hindi naman naka-domicile sa Amerika, hindi ka rin bibigyan ng card company dahil natatakot sila dahil ikaw ay specified sa sanctions ng Amerika. Pag binigyan kanila ng credit card, baka matigil ang operasyon nila sa Amerika. So ano ngayon ang buhay ng mga judges at prosecutors sa ICC? It's a cash society. So nakakatawa talaga yan kasi ako tumira ako dun sa, well, anyway, dito sa Europa, no? Paano ka magbabayad ng upa mo? Lahat yan ay electronic na, no? Ang sa Pilipinas, GCash, dito may counterpart sila na lahat talaga halos ng transaksyon ay electronic. Walang ganyang facility ngayon ang mga judges at mga prosecutor at mga empleyado ng ICC. So talagang dapat sila mabuhay as cash. Pero ang pinaka-nakaka-intriga nga is, paano pinapasok ng Japan as the biggest donor country sa ICC, yung contribution niya sa ICC na hindi gumagana yung SWIFT. Ewan ko, siguro ginagawa nila cash. Siguro through the Embassy of Japan, pinapadala na cash at pinapapasok dito sa bank account sa Netherlands. Pero I think hindi ako pwedeng mag-assume na ang lahat ay alam ang patungkol sa SWIFT. Pero code yan ng bangko, no? May specific SWIFT code ang bawat bangko. So, tingnan natin at least yung bangko sa Pilipinas. Halimbawa, tingnan natin kung may listahan ng SWIFT codes. Kasi familiar ako sa, puro letters ito mga kababayan. B, N, M, O, P, R, O, kuning-kuning, ganon. Halimbawa, no? Ayan, So, kung nakikita nyo, mga ate at kuya, ang Macro Bank, ang SWIFT code niya ay MCRUPHM1. Specific to sa bawat bangko. Halimbawa, BDO naman, or BPI. Okay, hindi yan. Letter N, daming bangko, Kung Ayala Banking Corporation, AICOPHMM. I think yung PH Philippines,
And then yung AI is Ayala, CO is corporation. Baka mga initials, no, ng bangko yan. Katulad dito, Asia Trust Bank ng Valenzuela, Manila, ATD, mahaba. Yung mga nasa dulo doon, yun yung mga SWIFT codes. So US, ano to eh, no, itong Swift code thing eh. Ang dami pala. Maraming bangko sa Pilipinas. O ayan, Banco de Oro, ORSI, OR is Oro, no? Siguro. SIPH, baka Philippines, M1. Nasa dulo. Oh, yung may mga nandun sa dulong codes lahat yun, yung na blue ang kulay, yun yung mga Swift codes. So, importante yan mga kababayan kasi minsan hinihingi yan sa mga transactions, lalo na yung bank transfer or whatever. Kasi nahihingi ang Swift code na alala ko noong ako'y nagpapa-transfer ng pera from Payoneer. Familiar ba kayo sa Payoneer? Shoutout sa mga nasa US. To my bank. Mga ganon, mga online banking transactions. Anyway, let's proceed to Spoke Sari Rocky's explanation. It's a matter of time na pati yung bangko ng ICC sa Netherlands titigil na servisa ng ICC kasi nga natatakot sila na kapag meron silang commercial transactions sa Amerika, pati yun po pwedeng madali ng mga Amerikano sa freeze order. Oh. So, sa suma total, huwag tayo mawalan pag-asa. Alam ko na basura na with finality yung ating hiling na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Nabasura na ng trial chamber yung ating question sa jurisdiction ng hukuman, didesisyonan pa yan ng appeals chamber. At ang sabi ko nga sa inyo, minsan i-discuss ko yan dahil maganda naman yung sinumite ng kung sino man ang nagsulat nung appeals ni Tatay pagdating sa jurisdiction. At pangatlo, meron pa yung issue kung kaya ba niyang humarap sa isang paglilitis na didesisyonan pa lang ng pre-trial chamber at meron pang appeal yan. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. Paralisado. Sa tingin ko, doon sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Dahil importante talaga ang banking system, no? Now, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. Dahil ako, miski ako is asylum seeker, kahit paano meron akong access to the banking system. No? Binibigyan talaga kami ng karapatan na magbukas ng bank account. Dahil kung wala kang bank account, wala ka talagang buhay dito sa Europa. They are moving towards a cashless society na pati sa bus, hindi ka talaga makakasakay na kahit anong bus, kahit anong sinong tren, kung wala kang credit card na itatap. No? Everything is electronic. So, sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad, dahil nga sa sanctions ng Amerika, tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash. Kasi yung mga kontribusyon ng mga member countries, hindi makakapasok dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. Ang nakakatawa nga doon sa sabi ng judge, pati ba naman computer program, wala sila. Dahil ang computer program, Google. So ang ginagamit nila, pati sa email, is Proton, hindi na Google. At napakahirap talaga ng buhay nila. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy. No? Pero yan po ay isang, kumbaga, pag-asa ni Tatay Digong, na dahil nga hindi na po kakayanin mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwiin na siya. Dahil kung hindi naman siya talaga mahahatulan at hindi na po pwedeng gumana ang hukuman, siyempre, labag naman sa karapatang pantao na patuloy siyang ikulong. Kaya nga po, sinasabi ko, at kami naman na wala na kami ginawa dito kay Tatay Digong, kundi dasal, at nagagalak naman ako na iba pang mga Pilipino ay sumunod sa aming yapak at nagdadasal na lamang, pagpatuloy po natin ang pagdasal. Dahil we do not know. God works in mysterious ways. Amen. Merong dahilan kung bakit siguro pinayagan ni Panginoon na makidnap si Tatay Digong dito sa Hague. Pero sa aking pananaw,
siguro ang dahilan dyan, para nga magkaisa ang taong bayan, para yung mga nagdududa pa kung tama ba na magpatuloy pa sa pwesto ang Marcos administration, talagang magising sa katotohanan na malaking pagkatraidor sa pagiging Pilipino at sa soberenya ng Pilipino ang ginawang pagkikidnap kay Tatay Digong dyan papunta dito sa Hague. Kaya ang aking sinasabi, God has a purpose. Perhaps it is to unify us at tayo naman talaga ay nagkaisa na para ipakita na taksil talaga sa sambayan ng Pilipino ang mga Marcoses at yung kanilang mga aliado na nanghidnap kay Tatay Digong, at siguro para nga mapabilis pa ang pagiging presidente ni VP Sara. Dahil ang aking tingin, kung hindi natin isisisante itong Marcos Jr. na ito before 2028, hindi mananalo ang kalaban ng Marcos Jr. dahil hawak-hawak ng mga Marcoses ang makina na magbibilang ng boto. Bukod pa doon sa gobyerno mismo, kung hindi natin masisisante na mas maaga itong Marcos Jr. No? So, yun na lang ang nakikita kong way para ang ICC ay maging operational. Ang patuloy silang manghingi ng donasyon. Pero syempre, dun pa lang, bias na sila sa pagja-judge, no? Kumbaga, huhusga sila ng fair. Ay, walang fair. Hindi sila magiging fair kung sila ay nabibigyan ng datong at namamantikaan. Katulad na lang ng mga Team Alpotera at double agents na yan. Dahil nga may utang na loob sa nagbibigay, magiging sunod-sunuran na lang. So, paano ang gagawin ng ICC ngayon? Aasa sa donasyon ni Marcos Jr. Nuknukan ng kuripot. Dahil lang ba yun sa pagiging Ilocano niya o ganid silang mag-asawa? And papayag ba si Marcos Jr. na mag-shutdown ng ICC at makauwi si PRRD? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.